Sa susunod na linggo, planong ihain ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang resolusyong naglalayong ibasura na ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte nang walang paglitis. Git naman ng House Prosecution Team at ng ilang senador, kailangan matuloy ang impeachment trial batay sa saligang batas. May unang balita si Bob Gonzales. June 11 magsisimula ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa man nagsisimula, may kumalat na sa Senado na draft resolution na layong ibasura ang impeachment complaint nang hindi dumaraan sa paglilitis. Wala itong pirma at pangalan ng may akda. Si Senador Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ng mga Duterte, patay mali siya nung una. Pero inamin din niya kalaunan na siya ang nasa likod ng draft resolution. Nakasaad dito na dahil hindi pwedeng tumawid sa susunod na 20th Congress ang impeachment trial ng bise at wala ng oras para talakayin ang articles of impeachment dahil pa-adjourn na sila sa June 13, dahil na rin sa timing ng pag-transmit ng Kamara sa kanila ng impeachment complaint, dapat anila ideklara ng Senado ang de facto dismissal ng impeachment case laban kay Duterte. Pero kung tatanungan, konsulta. Gas, may nakuha na po ba kayo kung ilan ng susuporta? Mamaya na pag sizable na yung number na sumuporta. Ang iba mga kasama namin may mga ibang draft. So siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Whether or not magkakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Sa susunod na linggo daw niya ito balak ihain. Paglilinaw ni De La Rosa, walang kinalaman dito ang bise. Ako, kukulit ka natin sa kanya, pero sabihin mo, ako personally, mag-report sa kanya, no, that's my own initiative. Hindi galing lang sa akin. Wala siya makialam dito. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, mere scrap of paper, unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. nanindigan naman ng ilang senador na kailangan dinggin ng Senado ang impeachment case na mandato ng saligang batas. I'll make it very clear, ha? Walang choice ang Senado. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty. Kapag inihain ang resolusyon at dinala sa plenaryo, pagbobotohan ito ng mga senador kung tatanggapin o hindi. Pero pwede nga bang madismiss ang isang impeachment complaint sa pamamagitan lamang ng isang simpleng resolusyon at ng walang paglilitis? Nauna nang sinabi ni Escudero, sa anumang mosyon, masusunod ang kagustuhan ng mayorya. Kung may question sa kahihinat na nito, pwede itong iakyat sa Korte Suprema. Humihiling naman ang caucus si Senadora Amy Marcos na nabasa na raw ang draft resolution. There's so many options and so many malabo. Kaya gusto natin yung pinaka-sang-ayon sa batas at yung pinaka mabilis din. Kaya dapat pag-usapan ng maigi. Kaya inaanyayahan ko nga si SP, magkautos na kami. At maraming nalalabuan, maraming opinions. Giit naman ng mga magsisilbing impeachment prosecutors, labag sa saligang batas ang nakasaad sa draft resolution. Well, for me, that is unconstitutional. They are violating their constitutional mandate. Under the Constitution, ang trabaho ng Senate is to hear, diba? And sa amin naman is to prosecute. So, hindi ko naiisip kung paano nila i-dismiss yan without first conducting the trial. And that is their constitutional mandate. Kung ito naman ay babaliwalain by mere resolution, tingin ko parang hindi naman maganda. They have to explain it to the people. To the senators, enough with the dribbling. You are not the spectators. You are the court. Let the trial begin and let the evidence be laid bare. Ang kampo naman ni Vice President Duterte, kinukwestiyon kung pwede bang ipagpatuloy sa 20th Congress ang impeachment trial na nagsimula sa 19th Congress. Kina-question din namin yan
yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Pero nang usisain ang bise sa detalye ng kanyang stratehiya, Yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am, kasi papagalitan na naman ako nila. Papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So, tanong natin yung lawyers. Ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. ang Malacanang muling iginiit na hindi nakikialam sa proseso si Pangulong Bongbong Marcos. Sagot niya ito sa pahayag ni Kabataan Representative Raul Manuel. Bakit ba siya nagme-medal dito? Dahil ba may mga issue din siya na ayaw niyang maungkat? We give respect to Representative Manuel. And we hope that he will also give respect to the President by not making and creating such kind of intrigues. Intriga po ito. Do not be like a second-rate, trying hard copycat. Maliwanag ang gusto ng Pangulo, proseso, ayon sa batas, ayon sa konstitusyon. At gugustuhin po ba niya na ni Representative Manuel na lumabas na ang Pangulo ay nagdidikta sa Senado, at maipakitang isang rubber stamp lamang ang Senado. Hindi natin gugustuhin yon. Nagsama-sama naman ang iba't ibang civil society organizations na naghain ng impeachment complaint laban sa bise. Bit-bit nila ang peach ribbons na nangangahulugan umano na ituloy ang impeachment proceedings. Ayon sa Tindig Pilipinas, simula sa susunod na linggo, asahan na raw ang mga pagtitipon at pagmarcha ng grupo para kalampagin ang Senado na umpisahan na ang impeachment trial ni VP Sara. Ang mga pamilya ay natukhang. Sana ho ay wag naging tukhangin ang inihaing reklamo laban sa ating pangalawang Pangulo. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News.